Tuloy-tuloy pa rin ngayon ang ginagawang konstruksyon ng unang bahagi ng Skyway Stage 3 project sa Osmeña Highway. Buo nang nabakuran ang 500 metrong haba ng unang gagawing bahagi ng Skyway 3. Halos matatapos na rin putulin at bunutin ang mga puno't halaman na nakatanim sa Center Island. Tuloy-tuloy rin ang ginagawang paghakot ng mga naputol na puno. Matapos alisin ang mga puno't halaman sa Center Island, sinimulan na rin ngayong tibagin at patagin ang Center Island ng Osmeña Highway. Ito ang siyang magsisilbing working area ng konstruksyon ng Skyway 3. Nakapwesto na rin sa lugar ang mga heavy equipment na gagamitin sa konstruksyon. 10 mga malalaking poste ang itatayo sa kalahating kilometrong haba ng Phase 1 ng Skyway 3. Bagamat ginagawa na ang konstruksyon at nabakuran na ang dalawang innermost lane ng southbound lane ng Osmeña Highway, kapansin-pansin pa rin ang maluwag na daloy ng trapiko sa lugar. Ang Metro Manila Skyway Stage 3 project ay isa sa 15 pangunahing infrastructure project ng pamahalaan ngayong taong 2014. Samantala, kinontra naman ng mga militanteng grupo ang ginagawang Skyway 3 project. Kaninang umaga, nagprotesta ang mga militanteng grupo sa harap ng tanggapan ng Public-Private Partnership Program. Ayon sa mga militante, hindi rin naman umano masasagot ng Skyway 3 ang problema ng traffic sa Kamaynilaan. Dagdag pasanin pa rin umano ito sa taong bayan dahil sa sisingiling toll fee dito sa oras na matapos ito sa taong 2017. Sa halip na ituon sa Skyway 3, nananawagan ngayon ang mga militante sa pamahalaan na ayusin na muna ang mass transport sa bansa. May bayad yan pagka natayo na yung Skyway na yan, hindi naman na pwedeng daanan yan ng libre. Pangalawa, hindi nga maibsan ng trapiko. Gayunpaman, iginiit ng Palasyo ng Malacanang na malaking tulong ang maihatid ng Skyway Stage 3 project para maibsan ang matinding traffic sa Maynila. Makakatulong umano ito sa sektor ng negosyo at ekonomiya ng bansa, lalo't halos 2 bilyong piso ang nawawala sa ekonomiya dahil sa matinding traffic sa araw-araw. These projects will bring about an improved quality of life due to ease of travel across Metro Manila that will benefit the citizens, communities, businesses, and industries in Calabarzon, National Capital Region, and Central Luzon. Ako po yung kaibigan, Josh Bermejo para sa Newsline.